Nakatingala ako sa ilaw sa kwarto ko pagkagising ko sa sumunod na araw. Namumugto ang mga mata ko sa pag-iyak kagabi. Puyat ako kasi hindi ako agad nakatulog sa kakaisip sa mga sinabi ni Wade sa akin. He's so hard. Nasaktan din naman ako pero mas nasaktan ko siya dahil sa mga sinabi ko sa kanya at sa pag-iwan ko sa kanya. Mapapatawad niya pa kaya ako? Sa mga sinabi niya sa akin kagabi, mukhang hindi na eh. Para siyang sumabog na bulkan sa galit niyang ipinakita kagabi. Maibabalik pa ba namin yung dati? At kung hindi man, sana mapatawad niya na lang ako. May lumandas na luha na naman sa mata ko. Ang hapdi-hapdi na nito sa kakaiyak ko kagabi. Ma'am! Sigaw ni Manang at kumatok sa kwarto ko. Madali kong pinunasan ng luha ko at inayos ang sarili. Po! Binuksan ko ang pintuan para salubungin si Manang. Nakita kong may bitbit siyang telepono. Tumawag yung manager ni Mr. Ribas. Ang sabi po, puntahan mo raw si Wade sa kanyang kondo para masukatan ng suit niya. Nalaglag ang pangako at kinuha agad ang telepono sa kamay niya. Hello? Pero walang sumagot. Wala na po. Kanina pa siya tumawag. Binaba niya na. Ngayon lang kasi kita nagising. Lumingon-lingon ako sa pag-aakalang nasa Paris pa ako at kondo ko pa ito. Walang bulaklak sa tapat ko. Oo nga pala. Nasa bahay na ako. Anong oras ako pupunta? At anong oras na? Ang sabi, mamaya pang alas 3. Alas 12 pa lang ngayon. Okay po, salamat. May address ba ng kondo ni Wade, Manang? Inabot ni Manang ang address ng kondo ni Wade. Nanlaki ang mga mata ko nang nakitang sa last floor ito ng isang sikat na pangmayamang kondo. Dinaig pa si Kuya Dashel. Sige po, thank you. Nagmadali akong maligo at magbihis. Kaya't hito, 1:30 PM pa lang ay ready na ako. Naaasiwa naman ako sa damit ko ngayon. Medyo nakalimutan kong nasa Manila na nga pala ako. Pero sige na nga, pagbigyan. Since sa fashion industry naman ako, mas mabuti kung medyo nasa trend yung suot ko. Nagdala ako ng mga designs, portfolio, measuring tape at kung ano-ano pa. Siguro, pagkatapos kong pumunta sa kondo ni Wade, ibibigay ko itong portfolio kay Hugo para masali ako sa Fashion Week. Nilagay ko ang mga ayos sa front seat ng BMW ko. Yes, after 4 years, buhay pa itong sasakyan ko. Inalaga ang mabuti ni Noah, kahit hindi niya naman ito ginagamit, ay parating chinchik at minimintin ang makina. Sana wag masiraan. Oh well. Pinaandar ko iyon at mukha namang maayos ang tunog ng makina. Traffic naman, kaya siguro pagdating ko doon, alas 3 na. Ilang sandali ang nakalipas, ay nabigla ako dahil nasa tapat na ako ng towers na tinitirhan ni Wade. Big time Ribas! Bulong ko sa sarili ko. Papasok na ako sa underground parking nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hello? Rina? Pambungad ni Liam. Yes? Kakagising ko lang. Ang sakit ng ulo ko. Ikaw, kanina ka pagising? May hangover yata ako. Humalakhak ako. Oo, lasing na lasing ka kagabi. Wala nga akong maalala eh. Iwan ko. Tumawa siya. Nako, uminom ka na lang ng mainit na sabaw para bumuti pakiramdam mo. Puntahan mo naman ako dito sa bahay.
ipagluto mo ako. Pretty please. Malambing niyang sinabi. Ha? Papunta ako dito kina Wade. Ha? Bakit? Di ba? Gagawan ko siya ng suit. Matatagalan ka pa ba dyan? Hindi naman. Siguro mga 30 minutes. Tapos, pupunta pa ako sa opisina ni Hugo sa Makati para ibigay sa kanya itong portfolio. Talaga? Ginamit mo yung sasakyan mo? Oo. Bakit di mo sinabi? Sana ako yung nag-drive. Oo, itong sasakyan ko ang gamitin natin. Matagal na yung di nagagamit ang sayo. Baka masiraan yan. Hindi. Okay lang naman siya. Nag-break ako kasi nakahanap na ng parking space. Talaga? I-text mo ako pagkatapos dyan na? Okay, pahinga ka na lang muna. May hangover ka pa eh. Umawa ako. Okay, I love you baby. Natigilan ako sa sinabi niya. I know he's affectionate. Ito ang unang pagkakataong sinabi niya ito sa akin. Siguro ay narinig niya si Noah, Rosin, o di kaya ay Siko rin na nagsasabi sa akin ito. I love you din. Sagot ko sabay putol ng linya. Huminga ako ng malalim bago pinulot ang mga gamit ko sa tabing upuan. I'm sure he wasn't serious about that. Pinilig ko ang ulo ko. I'm sure wala lang yon, di ba? Okay. Lumabas ako ng sasakyan ko at nagmadali ng pumunta sa elevator. Pinindot ko ang pinakahuling floor bago yung hilipad sa taas ng building. Nang nakarating na ako sa floor na yon, nanginginig na naman ang buong sistema ko. Nararamdaman ko na ang presensya ni Wade kahit kunting lakad pa bago makarating sa unit niya. Tumigil ako sa tapat ng pintuan niya. Pareho kong kinatok at pinindot yung bell sa pintuan niya. Medyo matagal yung pagsagot. Ano kaya ang meron? Kaya hayaan, muntik na akong atakin sa sobrang tagal ng pagbukas. Malakas akong kumatok at pinipindot ang bell. Yes? Sabay bukas ng isang lalaking kulay green ang mga mata. Nakangisi siya at topless. May cross na necklace siya at naglahad siya ng kamay sa akin. Zach! Napalunok ako. Ngayon ko lang naalala, ito ay isa sa mga kabanda ni Wade sa Going South. Rina. Nagkibit balikat siya. I know, you're the girl from Moon Records, yung biglang pumasok. Nilakihan niya pa ang bukas ng pintuan, kaya mas lalo kong nakita ang katawan niya. I don't want to look. Who's there, Zach? Dinig ko yung tawag ni Wade galing sa likod. Oo, ako yon. Nandito ba si Wade? Puro naman kayo Wade mga babae. Pwedeng ako muna? Humalakhak si Zach sabay halokip-kip sa harap ko. Mas lalong na-define ang muscles niya sa braso. Kinagat ko ang labi ko sabay tingin sa mga dala ko. Ako kasi yung magdi-design sa suit niya. What? Pwedeng ako rin? Pa-design? Zach, sinong nandyan? Sigaw ni Wade galing sa loob. May nakita akong lalaking lumabas galing yata sa room kung nasaan si Wade. Nakita kong may suot siyang damit at napanganga siya nang nakita ako. Zach, papasukin mo. Sabi nun. Huwag kang makialam dito, Adam. See, she's drooling over me. Sabi ko. I'm not. Nag-iwas ako ng tingin sa katawan niya. Sinong nandyan? Naaninag ko ang taplis na katawan ni Wade. My God! Pinagpawisan ako ng mainit. Kanina pa nakabalandra ang katawan nitong si Zach, pero sa katawan ako ni Wade pinagpawisan ng ganito. Napanganga din siya nang nakita ako.
It's not yet 3 na. Galit niyang sinabi sa akin. Napatingin ako sa relo ko, 12:15. Di ba pwedeng maaga? My gosh, nagkamali yata ako. Come on, Wade. Don't be rude to this pretty lady. Ano naman ngayon kung maaga siya? Diba? We can chit-chat first hanggang mag-alas 3. Sabi ni Zack. Dude, shut up. Humakbang si Wade papalapit sa akin at hinagis niya kay Zack ang isang damit. What the? Sigaw ni Zack. We're that and go home. Pero di pa tayo tapos sa practice, Wade ah. Sabi ng isa pang lalaki. Nagpa-practice pala kayo? Aalis na lang ako. Babalik na lang ako mamaya. Tumalikod ako sa kahihiyan pero nagawa niyang hilain ang kamay ko. Napatingin ako sa kamay niyang nasa kamay ko at agad niya naman itong binitawan. Nilagay niya ito sa likod niya at nakita kong kinuyom niya ang kamay nito. Upo ka muna. Sabay turo sa isang sofa. Bumaling siya sa mga kabanda niya. Umuwi na nga kayo? Anya. You suck, Wade. Sige na, Adam. Total, may asawa ka na naman. Ikaw na ang magligpit doon kasi busy pa ako dito sa pakikipag-usap sa kay Mrs. Ganda. Umupo si Zack sa tabi ko. Naningas ako na parang timang sa sofa. Nakakuyom ang dalawang kamay kong nakapatong sa lap. I've been living with 3 freaking boys for more than 2 decades, pero ngayon lang ako naaasiwan ng ganito. Isa-isa ko silang tinignan. Nakalukip-kip ang isang chinito doon sa pintuan ng mukhang music room kung saan sila nagpa-practice. Yung isa naman ay nagliligpit ng gamit. Si Wade ay nasa harapan ko at nakatitig sa lalaking nasa tabi kong si Zack. So, saan ka ba nag-aral ng design? Tanong niya sa akin. Mas lalo siyang lumapit sa akin. Buti na lang at nakadamit na siya ngayon. Zack! Untag ni Wade. Dinig na dinig ko ang pabalik-balik na buntong hininga ni Wade. Sa France. Wow! I'm half German. Pinoy ang nanay ko. At dito na sa Manila ako lumaki. Alam mo yon? Magkakasundo pala tayo nito since you have some foreign background. Uminit ang pisngi ko. Kasabay nito ang pananapak ni Wade kay Zack. Dude, umalis ka na. Huwag kang magkalat dito. Nanliit ang mga mata ni Zack kay Wade. Anong problema mo? Dati naman, pinapaubaya mo ang mga babae sa amin na. Kahit nga si Sean, di ba? Dude, will you just shut up? Galit na sigaw ni Wade. Napatayo agad si Zack sa pagkabigla sa sigaw ni Wade. Okay. Easy. Makaalis na nga. Ang high blood mo ah. Ngumisi si Zack sa akin, sabay kaway-kaway at pakyot. Bye Miss Ganda. Alis na kami. Pa-design din sana ako ng suit. May calling card ka ba? Tanong niya. Nataranta ako sa paghahanap ng calling card sa loob ng bag ko. Wala. Hindi ko yata nadala. Ilalagay ko na lang sa isang papel. Naghanap ako ng papel. Wag na rin ah. Ako na ang magbibigay ng numero mo. Sabi ni Wade. Ha? Okay. Sabi ko at tumigil sa pagkakataranta. Tika lang ah. Wade, pwedeng ako rin pa-design? Singit ng Adam habang binibigay ang isang gamit sa chinitong nakatayo lang at nakangiti. With cleanses, Joe. Okay. Simpleng sagot niya kay Adam. Okay, miss, pwedeng sukat lang muna ngayon. Wala pa rin kasi akong napipiling designer. Sukatan mo na lang ako. Tsaka na ako pipili ng design. Okay. Tumayo agad ako at kinuha yung tape measure sa mga gamit ko.
Ako rin, sabi ni Zack. Not you, Zack. What? What? Hindi ko na alam kung anong bulungon ang nangyari sa kanila ni Wade kasi tinalikuran ko na sila para sukatan si Adam. Una kong sinukat ang balikat ni Adam. Kinuha ko lahat ng stat niya sa upper extremities. Nahirapan nga ako kasi hindi ko alam kung anong design kaya hindi rin ako sigurado kung tama ba yung mga kinukuha kong sukat. Sinukat ko yung lower extremities niya. Rina, kailangan ba talaga ng ganyan? Sabi ni Wade nang nilagay ko na ang kamay ko sa lower belly button ni Adam para sukatan ng slacks. Humalakhak si Adam sa inasal ni Wade. Wow, swerteng unggoy! Sigaw ni Zack. Tayo na nga, Austin. Favoritism itong si Wade. Unti-unti kong sinuot yung tape measure sa gitna ng hita niya. Ano na nga, Rina? Sigaw ni Wade at hinablot sa kamay ko yung tape measure. Ha? Sorry. Tinignan ko siya. Hindi siya makatingin sa akin. Pwede namang ako na lang. Sanay naman ako. Masama ang tingin ni Wade sa akin habang sinusuot niya kay Adam yung tape measure. Kaya imbis na magsalita ako, ay kinuha ko na lang ang nakuwang sukat ni Wade. Pagkatapos nun, siya na mismo ang nagsukat kay Adam sa slacks. Bumuntong hininga siya nang umalis na sila at panay ang koreksyon ko sa mga isinulat ko sa notebook. Sana kasi ako yung sumukat para mas sigurado. Bakit pa kasi kinuha ni Wade ang tape measure? Ayan tuloy. Baka magkamali pa ako nito. Oh my gosh! Mawawala na yung pangarap ko sa Fashion Week. Nakatingin pa rin ako sa notebook ko at nakatayo sa harap ng isang table nang naramdaman ko ang paghakbang ni Wade sa likod ko. That familiar hit. Ngayon ko lang naaalala na nakataplis pala siya. Nanigas ako at unti-unting natigilan sa ginagawa kong pagkokoreksyon sa mga sukat. Mas lalo pa siyang lumapit. Ramdam ko na ang hiningan niya sa ulo ko. Mainit na ang likod ko at halos maligo na ako sa pawis kahit aircon. Nanghina ang mga binti ko. Yung tipong bibigay na ito anytime. Ako naman ang sukatan mo, Rina. Malamig niyang sinabi sa akin. Napapikit ako at naalala ko yung mga panahong niyayakap niya ako sa likuran. Yung pag-upo ko sa gitna ng hita niya. Yung pakiramdam ko tuwing malapit kaming dalawa. It was this feeling. I missed it so much. Gusto ko ng tamang sukat, yung malapit sa katawan ko. Kaya huwag kang magdalawang isip na lumapit rin para makuha mo yung tamang sukat. Napalunok ako ng isang bisis pero para itong bato na hindi ko malunok-lunok. Hindi ko alam kung makakaya ko ba ito. Bibigay na yata ako.